Ang pag-aaralan po natin ngayong gabi na ito is Psalms 23. No? O sa Awit, Kapitulo 23. Very famous itong kapitulo na ito sapagkat ito isinulot ni David, ni Haring David, noong siya ay may kaaway, noong panahon na siya ay isang hari. No? Hari itong si David at mayroong kaaway ang kanyang kaharian, which is ang Israel, ang tinatawag natin mga Pilistino. No? Ito yung mga lahi ni Goliath. No? At despite na mayroong kaaway itong si David, ay pinuri pa rin niya ang Diyos at niluwalhati pa rin niya ang Diyos sa kanyang buhay. Kahit may problema, may pagsubok, may suliranin at inaramdam, pinuri pa rin niya itong ating Diyos sa kanyang buhay at ito'y nagbigay sa kanya ng kalakasan. At nawa kapatid ngayong gabi na ito rin sana ay magbigay sa atin ng kalakasan, especially alam natin na ang bawat isa, sabi ko walang Kristiyano ang hindi namomroblema. No? Lahat tayo may kanya-kanyang problema. Lahat tayo may kanya-kanyang mga pagsubok na dinadaanan. Sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay hindi laging masaya. No? Pero kahit hindi laging masaya, tayo pa rin ay nagkakala. Kasi alam natin na tayo'y nasa poder ng isang dakilang pastol. Kaya yung pag-aaralan natin ngayong gabi, kapatid, Psalms 23, or in other words, the Lord is my shepherd. Pinabagatan kong hindi na magkukulang. Kung ating mahal na Panginoon, kung ang ating Diyos ay ang ating pastol, hindi na tayo magkukulang. Ito ang ibig sabihin sa Psalms 23. Konting background po, noong unang panahon, wala pa po mga trabahong pulis, doktor, nurse, or government employees, mga mayor, mga iba't ibang mga trabaho na nakikita natin ngayon, mga drivers, wala pa. Kasi wala pang sasakyan noon, wala pang mga ospital, wala pa yung mga iba't ibang mga modern day na tinatamasa ng tao. Noong unang panahon, meron lamang kaharian. At sa isang kaharian, either meron silang mga sandata para panlaban sa giyera, o meron silang kinabubuhay na iba. At noong unang panahon, kapatid, isa sa mga pinakatanyag na kinabubuhay ng mga Israelita, o yung mga taong pinili ng Diyos noong unang panahon ng bansang Israel, ay ang tinatawag natin pagpapastol ng tupa. Noong panahon, kapag ikaw ay nagpapastol ng tupa, ikaw ay nasa mayamang pamilya. No? Ibig sabihin, ang pamilya mo ay may kaya upang sila ay makabili ng isang parte ng lupa at doon nila alagaan ang kanilang mga hayop. Usually, ano yung mga yan? Tupa, baka, o kaya kambing. No? Yun ang kinabubuhay noong unang panahon. Kaya ito rin yung ilustrasyon ni Haring David nung sinasabi niya na ang Panginoon o ang Diyos ang kanyang pastol. Pag sinabing pastol, kapatid, o pastor, ibig sabihin ang tao ito ay tagapangalaga ng mga tupa. At doon sa perspekto na yun, nung sinabi ni David that the Lord is my shepherd, o ang Diyos o ang Panginoon ang aking pastol, ibig sabihin ang tingin niya sa kanyang sarili, isa siyang tupa ng pastol na ito. So yun yung konteksto na ating pag-aaralan. Ang sabi ni David, kapatid, sa kanyang testimonya, na siya ang tupa na inaalagaan ng Panginoon. Ito ay patotoo niya bilang isang tupa na tunay na nagtitiwala sa kanyang pastol. Pag-aralan natin ngayong gabi na ito. First verse of Psalms 23. No? Anyway, ito yung sinabi ni David, hindi na ako magkukulang, sabi niya. So bakit nasabi ni David na hindi na daw siya
magkukulang. No? Ito yung pag-aaralan natin. Sa Psalms 23 verse 1 to 6, ang sabi dito ni Haring David, ang Panginoon, which is capital P, all caps. Kapag sinabing all caps, yan, or Lord sa English, that is all caps, pertains to the name of God given to Israel, which is Yahweh. Ang sinasabi niya dito, ang Panginoon o ang Diyos o si Yahweh ay ang aking pastol. At dahil doon na ang Diyos ay ang aking pastol, ang sabi niya, hindi na ako magkukulang. Hindi ako magkukulang. Bakit ito sinabi ni David? Sapagkat alam niya na kung ang Diyos ay ang kanyang pastol, kailanman siya ay laging nasa sapat na kalagayan. Na ang Diyos ibibigay niya sa kanya bilang kanyang pastol lahat ng kanyang pangangailangan. Sapagkat ang pastol, ang kanyang trabaho ay pangalagaan ang kanyang mga tupa. Hindi niya hayaan ang kanyang mga tupa ay mapariwara, mawala, o makuha ng kaaway. Nung muna panahon kapatid, yung mga leon, yung mga lobo, ang kanilang pinakamatinding kaaway. Kasi yung mga kahit na kumakain ng tupa. Pero ang pastol, kailanman, hindi niya papabayaan na ang kanyang mga tupa ay makuha ng kaaway. Kaya with confidence, sabi ni David, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi na ako hihiling pa ng karagdagan. Ibig sabihin, hindi na ako magkukulang. Ano sabi niya? Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig ng pahingahan. Makikita mo dyan kapatid, kapag sila yung mga naka-highlight na yellow, makikita mo dyan na sinasabi ni David dito bilang isang tupa na ang pastol ay may ginagawa daw sa kanya. Kaya hindi na siya magkukulang. Tingnan natin kapatid, ano ba yung ginagawa ng pastol kay David bilang isang tupa? Sabi dito na ang Panginoon o ang pastol ay pinahihiga niya si Haring David sa luntiang pastulan. Noong unang panahon kapatid, kapag sinabing ikaw ay tupa, mayroong luntiang pastulan, ibig sabihin sagana ang inyong pagkain. Sapagkat ang tupa ay kumakain ng damo. Amen po ba? At kapag luntian ang pastulan, ibig sabihin sagana ang pagkain ng tupa na ito. Ibig sabihin ang kanyang pangangailangan sa kanyang pisikal na pangatawan ay binibigay ng pastol. Ganon din ang sabi ni David dito na ang aking Diyos, ang aking Panginoon na siyang aking pastol, ay nagbibigay sa akin ng pagkain sa araw-araw. Pinahihiga niya ako sa luntiang pastulan. Meaning, ito'y may kapahingaan. Ito'y magbibigay sa atin ng kapayapaan. Makakahiga tayo na wala tayong iintindihin. Ano pa? Sabi niya dito, inaakay niya ako sa tabi ng mga tubig na pahingaan. May kita mo dyan kapatid na kapag sinabing luntian, ibig sabihin nito ay para sa kailangan ng tupa. Marahil ito ay yung pangangailangan natin sa araw-araw nating buhay bilang mga tupa. At ganoon din, tingnan natin ito sa konteksto ng ating buhay ngayon. Kung ang Diyos ang ating dakilang pastol, lahat ng ating pangangailangan ay ibibigay niya para tayo ay mayroong kapahingaan sa buhay. Makikita mo dyan kapatid na pinahihiga na daw tayo sa luntiang pastulan, nakahiga, nagpapahinga. Tapos iaakay niya tayo sa tabi ng mga tubig na pahingaan. Noong unang panahon kasi kapatid, dahil mainit sa lugar ng mga Israelita, pag malapit ka sa ilog o sa tubig ng malamig, ito'y nabibigay sa iyo na tinatawag natin refreshment. No?
O yung tinatawag natin pampabawas, pampapresko ng katawang mainit, no? Pampaalis ng stress. Ito ay nagbibigay ng pagkain at ng tubig. Dito ay pinapahayag ni David na ang Panginoon ang siyang kanyang dakilang pastor. At kailanman, hindi magkukulang ang aking Panginoon sapagkat lagi niya akong dinadala sa mga lugar na aking pangangailangan. At makikita mo dito, kapatid, na sinabi ni David na ang Panginoon ay ang aking pastor. Ibig sabihin, mayroong personal na relasyon si David at ang kanyang Panginoon. Hindi ba ganyan din tayo sa ating buhay? Meron din tayong personal na relasyon sa ating Diyos, sa ating Panginoon, sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Kapag tayo may kailangan, sino ang unang-una nating naiisip? Kapag tayo nasa pagsubok ng mga suliranin, kapag ipipigit natin ang ating mga mata, sino ang una nating iisipin? Yung ating kaibigan, yung ating masaksandalan, yung ating mapagkakatiwalaan. Walang iba, kundi ang ating pastor. Kaya nga, ang ginagawa natin, tayo nanalangin sa Kanya, dumudulog sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya at sa Kanyang kakayahan. Sapagkat alam natin kung ang Panginoon ay ang ating pastor, pahigayin niya tayo sa lumpiang pastulan at iaakay niya tayo sa tubig na pahingahan. Kung makikita mo dyan, hindi po yung tupa yung gumagawa niyan. Yung pastor yung gumagawa niyan sa tupa. Ganyan ang ginagawa ng Diyos sa atin. Sapagkat ang Diyos natin ay isang dakilang pastor. Sa John chapter 10 verse 11, ang sabi doon, kapatid, ng Bagong Tipan, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, this is the reflection of Psalms 23, ang ating mahal na Panginoon sa Kristo, sa John chapter 10, sabi niya, I am the great shepherd, sabi niya. Alam niyo ba, sabi natin, mahal na Panginoon sa Kristo, ako ang inyong dakilang pastor. Ito ang sinasalamin nun, kapatid. Na kung ating mahal na Panginoon sa Kristo ang ating dakilang pastor, hindi na tayo magkukulang. Amen? Ito ba, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Ito yung sinabi ni David. So, ibig sabihin, si David bilang isang hari ng Israel, si David bilang isang tao na lagi nagpupuri sa Diyos, si David bilang pinili ng Diyos upang maghari sa bansang Israel na pinili din ng Diyos, ay mayroon din mga problema na may kinalaman sa kanyang espiritual na buhay. Marahil itong si David ay mayroon pa rin kapasidad na magkasala sa Diyos. Alam mo ba kung ang kasalanan ni David? Ang kasalanan ni David is sexual immorality. Siya ay nakumaling sa babae na mayroong asawa. At siya rin naman ay may asawa na nung nangyari yun. That is adultery. No? Ang sin ni David is sexual immorality that led to adultery. Ano nangyari sa kanya? Pinurusahan siya ng Diyos. Pero sabi ni David, Lord, kung ano man po yung mangyari sa akin, kung ano po yung nagawa akong kasalanan, naiintindihan ko ako isang maruming tao, patawarin mo ako sa aking mga nagawang kasalanan, at i-restore mo o panbalikan mo yung iyong banal na espiritu sa akin. Naniniwala si David, kapatid. Naniniwala siya na ang espiritu gumagawa ng tama sa kanyang buhay ay ang espiritu ng Diyos na gumagabay sa kanya. Kaya itong lingwahe na ito ni David, this is a New Testament language. No? Because the Holy Spirit was introduced in the New Testament. Pero here in the Old Testament, nalalaman ni David that there is God who is the Holy Spirit na nananahan sa bawat taong pinipili ng Diyos.
Makita mo dyan, kapatid, sabi niya dito, pinanunumbalik niya ang aking kaluluwa. Ibig sabihin, minsan ang kanyang spiritual na buhay ay napapariwara, or sa konteksto natin, minsan sa ating paglalakad sa pananampalataya kay Kristo, tayo ay matitisod, mawawalan ng gana, ayaw na natin mag-attend, ayaw na natin pumunta ng church, ayaw natin makita yung ating mga kaibigan, mga kapatid kay Kristo. Maraming nahihiya ka dahil feeling mo isa ka na ulit daw sa makasalanang tao, or nahihiya ka kay pastor, or whatever. May mga ganyan mga rason kung bakit tayo napanghinaan ng loob at nanlalamig at natitisod sa pananampalataya at sa paglilingkod natin sa Diyos. Naiintindihan naman namin yon, sapagkat lahat naman ng mga Kristiyano ay may ganong pinagdadaanan. Kahit ako, kapatid, kahit si Sister Ses, minsan gusto ko na mag-give up, gusto ko na sumuko, ayaw ko na magpatuloy, or ayaw ko na ng ganitong ministry, gusto ko na lang yung member ako ng church, nakaupo na lang, kung ano man yung bahagi ko, pagbabahagi na lang sa pagbibigay, etc. Parang gano'n eh. Parang gano'n nga yung gusto ko. Pero lagi akong pinalalaanan ng Diyos ng ating spiritual na pangatawan, ng ating spiritual na buhay, ay hindi dapat nakatuon sa mga pisikal na nangyayari. Kung may problema ka sa iyong pisikal na pangatawan, kung may problema ka sa iyong pinansyal na buhay, kung may problema ka sa ibang aspeto ng iyong buhay, huwag mong pababayaan ang spiritual mong buhay ang siyang magbabayad at mag-remedy sa mga ibang aspeto ng iyong buhay. Wala kang pera? Hahanap ka ng trabaho. Kasi yung trabaho na nahanap mo, kailangan mo magtrabaho ng Sundays at saka ng Thursdays. Kung baga, isa-sacrifice mo yung congregational worship mo with God during Sundays and during Thursdays. So, malimimbangan ka. Kailangan ko ng pera eh. Sacrifice ko na kaya muna yung spiritual life ko. Total, parang dalian lang naman to eh. Mga 3 months lang hanggang sa makabawi ako. So, hindi ka na nag-attend ng church. Kasi nagtrabaho ka na every Sundays eh. Hindi ka na nag-attend ng church. Kasi nagtrabaho ka na every Thursdays. Pero nangyayari sa'yo, dahil sacrifice mo yung spiritual life mo, unti-unti, palayo ka na lang palayo sa Diyos. Unti-unti, palayo ka ng palayo, pati sa mga kapatid ko kay Kristo. Hanggang sa, mag-attend kaya ako. Kaso nahihiya ako eh. At tagal na kasi ako hindi nag-a-attend eh. Hanggang sa hindi ka na mag-a-attend talaga, totally. Because you sacrificed your spiritual life. Pero sabi dito ni David, kahit nangyayari sa akin yon na minsan, ang aking spiritual na buhay ay nawawala at napapaliwala, mayroon pa rin akong pastol na gagabayin ako upang ang aking spiritual na buhay ay manumbalik sa tamang kondisyon, sa tamang sitwasyon. Ito ang sinabi ni David, na ang Diyos ay ang kanyang pastol at pinunumbalik niya ang aking kaluluwa, sabi niya. Ito pa, inaakay niya ako sa mga landas ng katwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Ibig sabihin niyan, kapag inaakay ako sa landas ng katwiran, mas lamang katwiran, kapatid, ano yan? Yung paggawa ng mabuti, maging matuwid sa harapan ng Diyos, sundin ang mga batas ng Diyos, at ikaw ay magpakabanal sa harapan ng isang Diyos na banal. Pero tingnan natin, ang katwiran na yan, kahit ginagawa daw ito ni David bilang isang hari ng Israel, na siya'y namumuhay na may katwiran, ito pa rin ay gawa ng Diyos sa kanya, sapagkat kung hindi siya aakayin ng Diyos sa landas ng katwiran, ay hindi niya ito magagawa. Yun ang sinasabi din natin, kapatid, na tayo naligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dahil kapag wala ang biyaya ng Diyos sa ating buhay, kailanman hindi tayo lalakad sa landas ng katwiran. Sapagkat ang landas ng katwiran ay napakahirap gawin ng isang taong makasalanan. Pero dahil sa makapangyarihang kamay ng Diyos, dahil sa kanyang gabay,
dahil siya ang ating dakilang pastol. Siya ang mismo ang aakay sa atin patungo sa tamang landas ng katwiran na makalimuyak sa kanyang harapan. Diba? Alam mo yan. Ako, lagi ko sinasabi na kilala mo yung sarili mo eh. Alam mo kung ano yung kasalanan mo. At alam mo, every time na ginagawa mo yung kasalanan mong yun, kahit hindi nakikita ng iba, kahit hindi nakikita ng asawa mo, o ng mga kaibigan mo, o ng mga kaanak mo kasama mo sa bahay, every time na ginagawa mo yung kasalanan na yun, mayroong konsensya sa loob mo na nagsasabi na ikaw ay nagkasala at kailangan mo itong baguhin sa iyong buhay. Lahat tayo may ganyan. Minsan ngayon nakapagmura ka lang dahil mainit yung ulo mo. After that, mag-feel guilty ka eh. Mag-guilty ka, parang ang bigat na pakiramdam mo. Na parang ay dapat hindi ko na sinabi yun. Ay parang may maling nangyari. Ay parang may nagawa kasalanan. At ano yung una mong gagawin? Magpapasorry ka kung sino man yung tao ng mura mo. Kung yung asawa mo man dahil sa init ang ulo, magpapasorry ka. Diba? Bakit nangyayari yan? Eh noon kasi kapag binura ang asawa ko, okay lang. Kasi dapat ako yung masunod eh. Dahil may pride ako, gusto ko ako dapat yung tama. Kung mumurahin ko yung asawa ko, okay lang. Kasi alam ko mali naman siya eh. Pero bakit ako nabibigatan ngayon? Anong nangyayari? Kasi noon, wala pang umaakay sa iyo sa landas ng katwiran. Pero ngayong nakay Kristo ka na, ngayon na nakilala mo na ang Panginoon, ngayon na ikaw ay talasunod na ng ating mahal na Panginoon sa Kristo, ikaw ay alipin na ng ating Panginoon sa iyong buhay, ngayon, ikaw na ay imahe ng ating mahal na Panginoon sa Kristo. And every time na may ginagawa kang kasalanan, every time na may ginagawa kang karumihan sa iyong katawan, parang nagigilty ka. Kasi alam mo na ang Panginoon sa Kristo na ang naglilinis sa iyo. At every time na naglilinis ang Panginoon, dinutubihan mo. Diba? Parang nahihiya ka. Parang ang bigat sa feeling. Bakit? Kasi mayroon tayong Espiritu Santo na umaakay sa atin patungo sa landas ng katwiran. Ito din yung pinaniniwalaan ni David, kapatid, na ang Diyos ay ang umaakay sa kanya sa landas ng katwiran. At ito'y alang-alang, sabi niya, sa kanyang pangalan. Ibig sabihin, kapatid, na every time na tayo lumalakad sa katwiran ng Diyos bilang mga tupa ng ating mahal na Panginoon Jesucristo, niluluwalhati natin ang pangalan ng Panginoon. Halimbawa, kilala natin si Brother Alvin noon. Isa siyang lasinggero na nakikipag-away sa daan. Dati, yung sasabihin yung gano'n talaga siya. Hypothetically, noon, pag nalalasing si Brother Alvin, dahil lasinggero siya, nakikipag-away siya, kahit sino, nakikipagsuntukan siya. Pero ngayon, makikita siya ng kanyang mga barkada na hindi na siya lasing at hindi na siya nakikipagsuntukan. Ang tanong ng mga barkadang ito, anong nangyari sa kanya? Anong problema niya? Anong nangyari sa kanya? Eh, hindi naman siya dating ganyan. Anong nangyari sa kanya? Diba? Ano yung responde ng isang Kristiyano? Papakita ng Kristiyano kung bakit siya nagbago. At ang testimony ni Brother Alvin, nung makilala niya si Kristo, siya ay nagbago. At kapag naririnig ito ng mga tao at nagustuhan nila yung nangyari sa buhay ni Brother Alvin, sino niluluwalhati? Si Brother Alvin ba? O ang Panginoon na siya nagbago sa kanya? Na siyang umakay sa kanya patungo sa landas ng katwiran? Natural ang Panginoon natin ang naluluwalhati. Kaya meron tayong mga testimonies, right? Kapag nagpapatutuwa tayo dito, kung paano tayo binago ng Diyos, kung paano niya ginabayan ang ating buhay, niluluwalhati natin ng Diyos na siyang gumagabay at umaakay sa atin sa landas ng katwiran. No? Ang buhay ng tao ay laging pakasalanan. Pero kung tayo ay kung mayroong gumagabay sa atin, sa ating buhay, na isang makasalanan pamumuhay, gumagabay sa atin at tumakay sa atin sa landas ng katwiran, then may katiyakan tayo na lalakad tayo sa katwiran ng Diyos. Sabi nga ni David ito, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim
ng kamatayan ay wala akong katatakutang kasamaan. Itong sinabi ni David, kapatid, na bagamat lumalakad daw siya sa litis ng lilim ng kamatayan. May kita mo dyan, kapatid, na mayroong mga nagtatangka ng buhay ni David. Kasama niya mga Israelita na siyang patayin. Kasi yung mga Israelita noong unang panahon ay nagrebelde sa kanya. Kasi hindi sila sang-ayon sa kanyang pamumuno sa bansang Israel. At meron din siyang mga kaaway na ibang bansa na nais din siyang patayin. So, si David ay napapaligiran ng kanyang mga kaaway. Napapaligiran siya ng kamatayan. Siya'y naglalakad sa litis ng lilim ng kamatayan. Pero ano sinabi niya? Kahit alam kong ako'y pinalilibutan ng aking mga kaaway at anytime pwede nila akong patayin, okay lang. Wala akong katatakutang kasamaan. Bakit ito nasasabi ni David? Sa next verse, sapagkat ikaw ay kasama ko, sabi niya sa Diyos. Ganyan din tayo sa ating buhay. Minsan, meron tayong mga problema, mga pagsubok, mga suliranin, na para bang sa tingin natin ay ito at ito na yung aagaw sa ating buhay. Nasabihin natin ay, may sakit ako, may cancer ako, parang wala nang lunas ito eh. Mamamatay na yata ako. Or minsan nga, hindi man nga sakit eh. Minsan mawalan ka lamang ng, let's say, financial capabilities, wala ka na pambili ng pagkain. Sabihin mo, ay, mamamatay na yata kami sa gutom. No? Or minsan, dahil nasa dala ng inyong init ng ulo, sabihin mo na, nakakainis sa trabaho ko, buti kang mamatay na lang ako. Sabi niya. No? Minsan, sinasabi ni Sister Cess niya, no? Sabi niya, patayin mo na lang ako, dami ng trabaho. Bakit natin nasasabi yan? Nasasabi natin yan kasi alam natin na ang buhay natin ay napapaligiran ng iba't ibang mga elemento na pwedeng pumatay sa atin. Sasakyan man yan, nasa daan ka, ikaw ay lumilipat sa daan. Pwede ikaw ay tamaan ng sasakyan at ikaw ay mamatay. Anytime, pwede mangyari sa atin yan. Amen po ba? Pero, ang buhay ng Kristiyano, kung ikaw ay na kay Kristo na ating dakilang pastol, para tayong si David, na kahit tayo ay naglalakad sa lilim ng kamatayan, alam natin na wala tayong katatakutan. Bakit? Sapagkat kasama natin ang ating dakilang pastor. For you, O Lord, are with me, sabi ni David. Sapagkat ikaw, O Diyos, ay kasama ko. Doon sa kantang In Christ Alone, meron stanza doon, bago matapos ang kanta, sabi doon, no guilt in life. Ibig sabihin, wala nang guilt feeling na kapag meron kang ginagawa sa iyong buhay, kung meron man nangyayari sa iyong hindi maganda or masama na nangyayari sa iyo, you won't feel any guilt in life. Sapagkat alam mo na ikaw ay pinatawad na ng Diyos sa mga nagawa mong kasalanan. Ano yung kasunod doon? No guilt in life, no fear in death. Na wala ng takot kahit sa kamatayan. Ito ang sinasalamin ng verse na yan, kapatid. Bagamat tayo lumalakad sa lilim ng kamatayan, hindi tayo matatakot. Because we are in Christ, sapagkat tayo ay na kay Kristo, ang ating dakilang pastor. Ito din ang sinabi ni David noong unang panahon. Wala pa nga si Kristo dyan eh. Pero siya'y lubos na naniniwala na ang Diyos ay kanyang pastor. At kahit anong mangyari sa kanya, kahit mamatay man siya, kasama pa rin niya ang Diyos. No? Ang litis ng lilim ng kamatayan, kapatid, ay pwede rin na hindi kamatayan. Pwede rin naman na panganib sa iyong buhay, paghihirap, o mga suliranin, o kamukha ng Sister Chrissy kanina na pinatotoo niya na meron siyang karamdaman na dinaramdam, pero positive naman daw yung progression na mayroong magandang nangyayari. Itong mga bagay nito ay pinahihintulutan ng Diyos sapagkat nais ng Diyos na maranasan natin sa ating buhay
na sa tuwing tayo ay lumalakad kahit sa gilid ng kamatayan, ay huwag tayong matakot. No? Sapagkat ang buhay ng Kristiyano ay hindi laging rosas. Diba? It's not always a bed of roses, sabi nga nila. Hindi pinangako ng Diyos na taong na kay Kristo ay hindi na magkakaroon ng problema. In fact, sabi nga ng Biblia, lahat ng mga na kay Kristo, 100% na magkakaroon talaga sila ng problema. Sapagkat sila ay nasa mundong ito at ang mundong ito ay kaaway mismo ng Panginoon. Kung ikaw ay nasa bahay ng iyong kaaway, ikaw ay laging magkakaroon ng problema. Ibubuli ka ng mundong ito. Pero kahit may mga ganong pagsubok, mga ganong suliranin, hindi tayo matatakot. Sapagkat kasama natin ang Diyos. Baka ito nasasabi natin. The next verse. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkol, inaaliw ako ng mga ito. Parang may mali. Diba? Kasi nung bata ako, pag nakita ko yung tatay ko na may dalang pamalo, hindi ako naaaliw. Kasi papanuhin na ako, papangsahan na ako. Eventually, totoo naman yun eh. Pero dito, kapatid, nung unang panahon ng pastol, ay dalawang dala. Yung pamalo ay para sa proteksyon at paggabay sa tupa. Ibig sabihin, pag mayroong mga ibang elemento, like let's say, may leon or may lobo na nais umatake doon sa tupa, meron siyang pamalo na panlaban sa mga yon, para proteksyon para sa tupa. At yung tungkod, kapatid, ay yung gabay ng tupa. Yun yung laging sinusundan ng tupa, yung tungkod na yun. At the same time, kapag pasaway yung tupa, yung tungkod din naman ay yung papalo sa kanya. Bakit ito sinasabi ng Biblia? Sapagkat kahit tayo mga tao, kahit tayo nasa poder ng dakilang pastol, ang tupa ay tupa. At ang tupa ay laging maliligaw. Ang tupa ay laging pasaway. Ganyan din tayo. Kahit tayo yung mga tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos, kahit kilala natin ang ating mahal na Panginoon Jesucristo at nabautismuhan sa kanyang pangalan, meron pa rin tayong kapasidad na maging mga pasaway, mapaniwara, maligaw. Pero ang sabi ng Biblia, ang ating Panginoon ay dakilang pastol. Hahanapin niya tayo, ibabalik niya tayo, ibibigay niya tayo, aakayin niya tayo, poprotektahan niya tayo, at gagabayin niya tayo sa lahat ng ating landasin. At yun ang aaliw sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni David, ang pamalo at ang tungkod ng pastol ito, ang umaaliw sa akin. Inaaliw ako ng pamalo at ng tungkod na ito. Meaning, ibig sabihin siya ay nagagala. Ginagabayan siya ng Diyos sa kanyang buhay. Na hindi siya pinababayaan ng dakilang pastol na ito. Ano ba? Pinaghahanda mo ako ng kapag sa harapan ng aking mga kaaway. Ano ibig sabihin yan? Kapag sabi natin pinaghahanda mo ako ng kapag, ibig sabihin, kapatid, ang ating Diyos bilang ating pastol ay pinapakain tayo, ay binibigyan tayo ng proteksyon, binibigyan niya tayo ng gabay, kahit tayo ay nasa harapan ng ating mga kaaway. Ito yung katiyakan na kahit saan man tayo pumunta, kahit tayo ay nasa poder ng presensya ng kaaway ng Diyos, ang presensya din naman ng Diyos ay hindi lalayo sa atin. May katiyakan tayo na ang presensya ng Diyos ay laging kasama natin. At ang biyaya niya kailanman ay hindi hihiwalay sa atin. Kahit tayo ay nasa harapan pa ng ating mga kaaway. Iyong binuhusan ng langis sa aking ulo, umaapaw ang aking saro. Ang langis dyan, kapatid, is biyaya. No? Noong unang panahon, kapag nilangisan mo ang isang tao or ang isang hayop, ibig sabihin, yung hayop na yan ay sayo. Kasi noong unang panahon, kapag nilangisan mo, ang langis kasi matagal bago mawala. Unlike kapag tubig.
Kapag nilangisan mo ang hayop na yun, ibig sabihin, tinatakan mo siya, nasayo siya. Ganon din kapag binubuhos na tayo ng langis sa ulo ng ating dakilang pastol, tinatakan niya tayo na sa Kanya tayo, at kailanman tayo ay sa Kanya, hindi tayo iiwalay sa Kanya, at itong langis na ito ay umaapaw sa ating buhay. Ano yung tatak na yan? Ang tatak ng Espiritu Santo na ibinibigay natin mahal na Panginoon Kristo sa bawat mananampalataya sa Kanya. At ang biyaya na ito ay umaapaw sa ating buhay. Kailanman, ito ang magbibigay sa atin ng kalakasan. Sapagkat alam natin na tayo binuhusan ng langis, we are all anointed, and ang biyaya ng Diyos ay aapaw magpakailanman. Kaya sabi ni David, dito na matatapos, tiyak na ang kabutihan at kaawaan ay susunod sa akin. Tapos sila susunod sa akin, ibig sabihin, kung maliligaw man si David, or in your context, kung maliligaw man kayo, at mawala man kayo sa presensya ng dakilang pastol, huwag kayong mag-alala. Tiyak na ang kabutihan ng pastol na ito, tiyak na ang kaawaan ng pastol na ito, ay susunod sa iyo. Hahanapin ka niya at gagabayin ka niya pabalik sa kanyang dula, sa kanyang pastulan, sa kanyang kaharian. Ito din yung sinabi ni David. Sabi niya, tiyak, ako'y tiyak, nanlulubos na naniniwala na ang kabutihan at kaawaan ng aking Diyos, ng kabutihan at kaawaan ng aming pastol ay susunod sa akin. At sinabi ba niya na susunod lamang sa kanya, sa kanyang buhay? Kung siya'y nabuhay ng 60 years, 60 years lang ba yun? No. In fact, ito yung maganda sa gospel ng ating mahal na Panginoon Kristo. Nakatiyakan ng kabutihan ng Diyos at ang kaawaan ng Diyos ay susunod sa atin sa lahat ng mga araw ng aking buhay. Ibig sabihin, kapatid, if we have eternal life in Christ, then the mercies of God are always new every morning. Sa bawat pagising natin sa umaga, ang kaawaan ng Diyos at ang kabutihan ng Diyos ay bago na naman. Sapagkat itong kabutihan at kaawaan ng Diyos ay susunod sa atin lagi sa ating buhay. Kahit may problema, kung naiintindihan mo na mabuti ang Diyos at maawain ng Diyos, ang Diyos mo ay mahabagin. At pag-isip ko bukas sa umaga, itutulog ko ang problema na ito, itutulog ko sa Diyos. At pag-isip ko sa umaga, ako'y gigising na may kagalakan sa aking puso. Sapagkat alam ko, kasama ko ang aking pastol, gagabayin ako ng aking pastol, palalakasin ako ng aking pastol, at ang kabutihan niya at ang kaawaan niya ay susunod at susunod sa akin sa lahat ng araw ng aking buhay. At dahil dyan, sabi ni David, at ako'y maninirahan sa bahay ng Panginoon. At the end of it all, sa mga buhay natin, bilang mga Kristiyano, sa end game ng buhay natin, sa huling hininga ng ating pamumuhay, alam natin na tayo'y maninirahan sa bahay ng ating Panginoon, sa bahay ng ating dakilang pastol, at ito'y para sa magpakailanman o walang hanggan. Ano yung mapupulat natin dito kapatid sa ating pagtatapos? Ang Diyos ang tunay na pastol ng ating buhay. Bilang mga Kristiyano, ang ating mahal na Panginoon Kristo ang dakilang pastol ng ating buhay. At kung ating Panginoon Kristo ang dakilang pastol ng ating buhay, siya ang naglalaan at gumagabay sa lahat ng pangangailangan natin sa ating buhay. Minsan nga magtataka ka wala kang pagkain. Tapos bigla na lang kakatok yung kapitbahay mo, bibigay siya ng tira-tira yung pagkain, di ba? Para bang alam ng Diyos na ikaw ay nagugutom at pinapakain ka niya. Sabi nga niya sa Matthew, sabi niya, bakit niyo inaalala yung pagkain ninyo? Bakit niyo inaalala yung mga damit ninyo? Bakit niyo inaalala yung mga pisikal na mga bagay na yan? Yung mga hayop nga, binibinisan ng Diyos
Yung mga halaman niya, yung mga bulaklak ay binibihisan at pinangingingatan ng Diyos. Kayo pa kaya ng mga anak ng Diyos na nalikha ayon sa kanyang wais? Kaya sabi ni Kristo, unahin mo ang kaharian ng Diyos. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at ang lahat ng bagay na kailangan mo ay mapapasa iyo. Ano yan? Kapatawaran ng mga kasalanan, katwiran na kailangan ng langit, at ito'y kabanalan at kaginhawaan, kagalakan, kapayapaan na alam mong kahit anong mangyari sa buhay mo, paggising mo, ikaw man ay mamatay. Pagkamatay mo, pagmulat mo rin ang iyong mga mata, ang nasa iyong harapan ay yung Panginoon na siyang pumastol at kumabay sa bawat isa sa atin. Ang kanyang presensya ang nagbibigay ng lakas. Kahit sa gitna ng kamatayan at sa pagsubok, alam natin na hindi natin kayang labanan at lampasin ang mga pagsubok na yan kung walang gabay ng Diyos. Amen po ba? Minsan na sobrang hirap ng pagsubok. Yung mga iba nga hindi pa sanay eh. Hindi sanay sa pagsubok. Pero yung mga Kristyano, marami na ang kalyo yun eh. Sanay na sa mga pagsubok. Pero pag dumating yung napakatinding pagsubok sa kanilang buhay, may kita mo ang tuloy na Kristyano, masaya pa rin siya. Kasi alam niya na kahit anong mangyari, ang Diyos niya, ang kanyang pastol, ay may control. At kung ano man ang mangyari sa kanyang buhay, mapapasang presensya siya ng Diyos na kanyang pinaglilingkuran. Ang kanyang biyaya, tulad ng langis, ay umaapaw at hindi nauubos. Diba? At sapagkat ang kanyang biyaya ay laging sapat sa ating buhay. At ang pagmuli ang kanyang mga hinirang tayo ay mananatili sa kanyang presensya kahit anong mangyari. Maligaw ka man, hahanapin at hahanapin ka ng Panginoon at ibabalik ka niya sa kanyang presensya sapagkat ang kanyang presensya ay magpakailanman. Walang hangganan. Kaya sana kapatid, kung meron pa kayong pinagdadaanan ngayon, pagsubok, mga suliranin, nakamukha na pinagdaanan ko 5 years ago, nakakala ko mamamatay na ako. Yung saving grace ko, kapatid, yung inisip ko, that for to me, to live is Christ. Kung ano yung nangyari sa aking buhay, ay nangyari para sa ikakalwalhati ng aking Panginoon. At ang mamatay, kapag nagawa ko yun, ay pakinabang pa rin sa akin. Sapagkat alam ko na lahat ng aking mga problema, lahat ng aking mga luha, ay pupunasan ng Panginoon pag-ulat ng aking mata pagkatapos ng kamatayan. Kaya kung ang Panginoon ay ang ating pastol, lang lahat ay gagawin ng Panginoon para sa atin. Diba? Lahat ay ginawa ng Panginoon para sa atin bilang ating dakilang pastol. Ang Diyos ay ang ating pastol. Dahil doon, wala na tayong kailangan pa. Siya lang ang kailangan natin. Hindi mo na kailangan ng iba pa. Siya ay sapat na at higit pa, sabi nga ng kanta. Siya ay sapat na at higit pa sa ating buhay. Panalangin tayo ng pagkakas. Ama, maraming salamat sa mga salita. Maraming salamat sa biyaya. Maraming salamat, O Diyos, sa pagkabay mo sa amin, sa pagbibigay ng aming pangangailangan, at sa pagiging aming proteksyon sa mundong ito. Na pagkamat itong mundong ito ay hostile sa amin, itong mundong ito ay bully sa amin, binibigyan kami ng mga pagsubok, mga suliranin, mga issues, mahal na Panginoon, na aming pinagdadaanan, ayon sa iyong pangalan. Ngunit hindi mo kami pinahintulutan na kami ay manghina sa mga bagay nito. Bagkus pinalalakas mo kami upang aming maipahayag sa mundong ito na ikaw mismo ay ang Diyos na nagligtas sa amin at nagpapalakas sa amin, nagpapalatag sa pamamagitan ng iyong biyaya. Wala nang takot sa kamatayan ng Diyos. Wala nang takot sa mga pagsubok, mga suliranin, sapagkat alam namin na ikaw ay kasama namin magpakailanman. At kung ano naman ang mangyari sa buhay namin, ang iyong kabutihan at ang iyong kawaan ay susunod sa amin palagi. At may katiyakan ng kaligtasan sa aming mga kaluluwa
na malaman namin na Ikaw o aming dakilang Pastol o aming Diyos ay ang aming magiging sandalan pagdating ng panahon na kahit ano man mangyari sa buhay namin, alam namin na punasan mo, lunasan mo, at bibigyan mo ng katuparan lahat ng aming hinihiling pagdating ng panahon. Diyos, nawa sa aming pagpapatuloy ngayong gabi na ito, Ikaw ay aming maluwalhati bago magtapos, at nawa, mahal na Panginoon, ito mga kamag-anak, mga kapatid, mga kaibigan na nakarinig ng iyong mga salita, ito sana ay nagbukas pa ng pangunawa upang ikaw ay sundin nila sa kanilang buhay at tanggapin bilang kanilang Panginoon at bilang kanilang Diyos. Lahat na ito yung sa dalangin sa pagpapalayabalan ni Jesus. Amen.